Ang tatlong prinsesa. Noong unang panahon, sa isang kahariang tahimik at masagana, namumuhay ang tatlong prinsesa, si Amara, si Lyra, at si Celine. Si Amara ay mabait at mapagpakumbaba. Si Lyra ay maganda, ngunit maluho. Si Celine ay matalino, ngunit mayabang. Isang araw, nagbigay ng pagsubok ang hari. Mga anak, narito ang mga buto. Sa loob ng 3 buwan, alagaan ninyo ito. Ang makapagdala ng pinakamasaganang ani ay ipapamana ko ng aking trono. Pinaghirapan ni Amara ang kanyang mga buto. Biniligan niya araw-araw, inalagaan, at ibinahagi pa ang ilan sa mga magsasaka. Nang dumating ang itinakdang araw, sumabog sa ganda ang kanyang hardin. May makukulay na bulaklak at matatamis na prutas. Ang kanyang ani ay nagbigay ng saya sa buong kaharian. Si Lyra ay naglagay ng buto sa isang magarang paso. Ngunit abala siya sa alahas at kasuotan. Kaya't paminsan-minsan lang niya ito nadidiligan. Nang dumating ang oras ng pagsusulit, ilang tuyot na halaman lamang ang kanyang naipakita. Ngunit si Celine, sa kanyang kayabangan, ay itinapon ang mga buto sa ilog. Ako ang pinakamatalino at pinakamagaling. Hindi ko kailangang magtanim para patunayan yon. At nang sumapit ang 3 buwan, wala siyang naipakita kundi ang kanyang mga salita. Mabigat ang tinig ng hari. Amara, ikaw ang tunay na prinsesa ng bayan. Ang iyong kabutihan at sipag ay magpapalago sa kaharian. Lyra, ang luho ay walang saysay kung walang sipag. Matuto ka sa iyong pagkukulang. Celine, ikaw ay anak ko, ngunit wala kang itinanim, kaya wala kang inani. Ang kayabangan ay hindi kayang bumuo ng kinabukasan. Sa araw na iyon, ipinasya ng hari na si Amara ang magiging reyna balang araw. Si Lyra ay nanatili sa palasyo, ngunit tinanggalan ng marangyang alahas at pinilit mag-aral sa piling ng mga magsasaka upang matutunan ang tunay na halaga ng sipag. Ngunit si Celine, sa kanyang kahihiyan at galit, siya'y tumalikod sa palasyo. Lumisan siya ng kaharian at hindi na muling nakita. Maraming taon ang lumipas at ang kanyang pangalan ay unti-unting naging isang kwento ng babala. Aral ng kwento, ang ating ugali at pagsisikap ang tunay na humuhubog sa ating kapalaran. Ang taong mapagpakumbaba at masipag ay nag-aani ng tagumpay at pagmamahal. Ang taong maluho at pabaya ay nauuwi sa kakulangan at pagsisisi. Ang taong mayabang at walang malasakit ay maaaring mawala ng lahat, kahit siya pa ang pinakamatalino o pinakamaganda. Tunay na ginto ang kabutihan ng puso at ito ang yaman na hindi kailanman mawawala. Mga tanong sa pag-unawa. Una, ano ang ibinigay ng hari sa 3 prinsesa bilang pagsubok? Pangalawa, ano ang ginawa ni Prinsesa Amara sa kanyang mga buto? Pangatlo, bakit hindi naging maganda ang ani ni Prinsesa Lyra? Pang-apat, ano ang ginawa ni Prinsesa Celine sa kanyang mga buto? Panglima, sino ang itinanghal ng hari na karapat-dapat mamuna? Mga tanong sa pag-unawa. Una, ano ang ibinigay ng hari sa 3 prinsesa bilang pagsubok? Pangalawa, ano ang ginawa ni Prinsesa Amara sa kanya? Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayon. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating kwentuhan. Tandaan, sa kaharian ng buhay, ang itinanim mong ugali, ang siya ring aanihin mong kapalaran. Muli, ako si Aling Tetay, nagsasabing
Sa bawat kwento may aral at sa bawat aral may pag-asa.